Attorney Calleja, matapos nga itong 5 araw ng paglilitis, dalawang testigo pa lang yung humaharap. Kayo po ba ay satisfied dito sa bilis o bagal ng takbo ng impeachment? Alam mo, Sandro, matagal na tayong humaharap sa korte. Nakikita natin at naiintindihan natin na may proseso po yan. Yan pong isang testigo na 1 or 2 days talaga pong nangyayari po yan. No? Sana man lang, no? May mga paraan din na sana bumilis. Pero naintindihan natin na ganyan po ang proseso talaga pag tayo humaharap sa hukuman. No? Number 1. Number 2, maganda yung ginawa ng prosecution na hindi na nila sinama yung dalawang testigo. So that in a way can also fast track, no? Nabawasan ng testigo, yan po ay isang paraan para bumilis ang takbo ng trial nitong mga susunod na araw at linggo. Pero ito pong mga inaasahan na pagdinig ngayong araw, ano to kasi walang testigo. So ito po ba talaga nangyayari rin sa mga ganitong paglilitis? Opo, Sandro, importante po ang kanilang tatalakayin. Yan po yung pagbukas ng BIR records, yung BIR box na tinatawag nila, yung AMLA records, yung bank records. Alam mo, sa korte, minsan nauubos talaga ang oras mo sa talakayan, sa debate, tungkol sa mga legal issues, hindi lang po dahil sa pagpresenta ng testigo. So ito pong legal issue na ito, whether or not to allow or to subpoena the bank records, the ITR, the AMLA records, yan po talagang magandang pag-isipan, pagdebatihan. So para makita din natin, maganda na they have the whole afternoon to thresh out this issue para lahat po ng puntos makover po nila. Kaya ano po ito, kasama rin po ito sa proseso. Kaya hindi ho natin dapat ito ibaliwala. Napaka-importante po ng diskusyon mamayang hapon. Pero Attorney Calleja, hindi po ba iba yung articles of impeachment na under itong mga bank records sa ito? Kasi ang tinatalakay ngayon, yung grave threats. Paano po yun? Opo, naintindihan po natin yan. Kaya nga siguro, Sandro, nung marami nagtatanong dati, no, bakit sabi ng iba, mas magandang tignan yung 6.7 billion na unexplained wealth ni VP Sara, bakit dapat yun daw ang inuna? Siguro ito ang isa sa mga sagot na yun, bakit inuna itong grave threats ay hindi yung 6.7 billion. Kasi nga, marami pa silang mga dokumento na hinihingi. Isipin mo, Sandro, kung ito ngayon, edi maaantala ang takbo ng hearing. Pero so far, nakita naman natin, tuloy-tuloy naman ang hearing at ito preparasyon para pagdating ng article on the 6.7 billion unexplained wealth, pag itong issue ng opening of these documents, these 3 documents, yung ITR documents, BIR, yung AMLA documents, saka bank record documents. Pag ito natapos na yung issue na ito, madali na rin naman po ang presentasyon pagdating doon sa 6.7 billion unexplained wealth ni Vice President Sara. At sa itinatakbo nga po ng pagdinig, ang dami mga seremonyas ito, yung mga tanong at pananalita na pinuna ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Hindi ba ito nalilihis na sa issue o yung pinalilihis ang issue ng pagbabanta o accountability sa pangalawang Pangulo? Tama naman po yung pagbigay pansin ni Presiding Senator Judge Cheese Escudero na tama na sinabi niya dapat bawasan ang mga side remarks, side comments o mga whatever na pananalita na hindi naman konektado sa kaso. So I think the attention of the defense has been called kasi marami siyang mga side remarks, pati ba naman yung grade ni Vice President Sara uungkatin dito at ipagmamalaki. Hindi naman kailangan yan dahil hindi naman importante, wala namang connection dito sa trial. Kaya siguro maganda yung kanyang paalala na yun at sana respetuhin itong paalala nito para nga bumilis-bilis ang hearing at ang trial sa mga susunod na araw at linggo. At sa ngayon nga, Attorney Howard, hindi pa naman ito usapin kung guilty o kung hindi ang pangalawang Pangulo. Ang mas tanong, papayag ba ang impeachment court na makita yung lahat ng ebidensya bago magpasya? Kasi nga matatandaan natin, medyo mahaba-haba rin po yung iginugol na oras para dun sa pre-trial, pagmamarka ng mga ebidensya. Maipapakita kaya lahat ng itong mga ebidensyang ito? Well, alam mo, Sandro, meron tayong 50 plus witnesses.
tapos 20 plus on the defense, plus another how many documents. Kita mo yung kanilang marking, mga XXX, AAA, ang haba, di ba? Ang dami. These are just markings in the same way that the witnesses are just proposed witnesses. So makikita natin dito na pwedeng gamitin lahat ng kanilang mga ebidensya o kanilang mga testigo, pero pwede rin na i-waive yung ibang ebidensya o testigo. In the same light na nakita natin yesterday, winave nila yung pagtawag dun sa dalawang testigo dito kay Ms. Lopez at kay Ms. Bello. No? So ganun din po, pwede hong mangyari yan. It would be really the decision of the party, whether the prosecution or the defense, to bring out their own evidence or or witnesses as they warrant and the case may be. Attorney Howie, medyo pumihit lang tayo ng kaunti dahil nga pinag-uusapan natin itong ebidensya at testigo. Ano po ba yung reaction ninyo sa desisyon, yung up for decision o submission, yung pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Ito sa issue naman nitong flood control. Naniniwala po ba kayo na credible at walang bahid o at least guilty siya si dating Secretary Bonoan nung siya ang kalihim pa ng DPWH at kung kailan nga nangyari itong mga issue naman ng flood control? Alam mo, ang importante dito, Sandro, it's not the personality, whether or not it's Secretary Bonoan or somebody. Sa akin, titignan natin dito, siya ba ang principal or most guilty o kasama dito ba sa mga, kumbaga, big fish or sabi nga natin principal actors dito sa flood control, number one. Number two, yung kanya bang testimony makakatulong ba sa pag-convict ng iba pa at ng mas marami pang mga sangkot dito sa flood control. Kung siya po napatunayan at ito po dapat ipresenta sa sandigan, kumbinsihin nila ang mga judge, no? Kasi ito ang excuse niyan, ang magde-decide kung siya state witness yung mga judge o yung mga justices ng Sandigan Bayan kung saan po dinidinig ang kaso. Sila po ititingin, number one, siya ba hindi ba the most guilty? Number two, yung bang value ng kanyang ebidensya. Ano ba ang value nito ng ebidensya niya sa mga present na kaso at sa mga susunod pa na kaso. So yan po ang mga dapat tignan nila at evaluate para tingnan kung siya po maging state witness o hindi. Pero sa akin, idadagdag ko na rin po, Sandro, dapat po obviously naman tumanggap siya dito ng pera, dapat naman ibalik niya po. Hindi po part, pero po dapat lahat po ibalik niya. Kasi kung hindi naman niya ibabalik, sa akin hindi rin po nararapat na siya maging state witness. Isama na rin natin dyan sa equation na yan, Attorney Howard. Itong paiba-iba na mga pahayag ng mga dating bodyguards ni Zaldico sa kung sino-sino yung mga isinasangkot, at credible ba ito o dapat pa bang bigyan ng pansin yung kanilang mga naging pahayag nitong mga nakalipas na buwan at linggo? Alam mo, Sandro, ang nakakatuwa dun sa mga 18 bodyguards na yan or mga assistant na yan, sabi mo nga, ikaw na nagsabi, pabago-bago. Bakit naman maraming revision, amendment, may mga dinagdag, may binura? Sa akin, hindi nakakapagbigay kumpiyansa at credibility sa kanilang mga salita. Siguro, nasa sa NBI na po yan o nasa sa DOJ para tingnan, pero kung ako po ang tatanungin nyo, yung pong pabago-bago ng mga statement para pong hindi nagiging credible ang mga taong ito. Dahil nga kung ikaw po talaga ay tunay na nagsasalita, dapat po walang pagbabago at tatayuan mo kung ano man yung sinabi mo from start to finish. At kahapon din po, makailang ulit na tinanong ang papel ng dating House Speaker na si Martin Romualdez at patuloy siyang kinakastigo kahit nga wala namang anumang ebidensya. Ang ganitong sistema ba ay makatutulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya? Sa akin hindi naman, ang akin lang naman as a lawyer, I go where the evidence leads, no? Sa akin, wala hong ebidensya na nagtuturo kay presidente at sa kanyang pamilya. So, bakit po natin isasali yung kanyang yung si presidente? Halatang laban politika pag sinama mo natin siya nang wala naman po ebidensya.
Pero yung may epekto po ba ito dun sa tinatawag na political capital naman ng pamilya Marcos? Kasi syempre, medyo hindi na to usaping legal. Pero kung pagbabatayan natin itong mga nangyayari, ito ba'y may epekto sa political capital ng pamilya Marcos? Opo, makikita natin na ito ay kumbaga hindi ito isyung legal. Tama ka po dyan, Sandro. Kumbaga dinadala ito ng politika. So, sadly, nagugulo yung accountability sa political fight na sana hindi naman nangyayari. Kasi nga wala namang katotohanan ang mga binabato nila kay Presidente at this point in time. Kaya naman po dapat mag-concentrate lang tayo po sa ebidensya. As I said, bilang abogado po, wala ho akong nakikita na tumuturo papunta po sa pamilya at sa kay Presidente. Pero tayo po whatever the evidence leads, kailangan managot ang dapat managot. Lahat po ng managot dapat managot. Pero ito po dapat base po sa ebidensya, hindi po sa pagbibintang ng kahit sino paman. At hindi rin po ito base, so kung nakakuha ng 32 million na boto noong nakaraang halalan, Attorney Howard, kasi yun yung nagiging depensa ng defense, ano, na parang, ay bakit nyo pinapanagot ang pangalawang Pangulo, meron siyang 32 million votes. Sa akin nga, hindi naman dapat panangga ang 30 million votes, Sandro. Hindi rin dapat ito parang antidote o parang kumbaga gamot para hindi siya maging accountable. Dapat nga, di ba sabi nga natin, kung sino ang pagbibigyan ng malaking responsibilidad, dapat talagang bibigyan ng malaking trust and confidence, di ba? So, yung 30 million votes should not be an excuse for accountability. It should be a higher accountability dahil po bilang halal na public official, yung accountability po should be at the highest level. Hindi po dapat ito excuse but should be a reason for more accountability and transparency. At hindi rin po dapat basihan yung nakakuha ng 80% sa bar exam at first taker lang ng bar. Hindi ho, wala nga hong paraan yun eh. Tsaka sabi ko nga, wala ngang issue yan. Sandro, natawa nga ako. Pati si pangalan nito, si Presiding Officer Chief, sinabi nga niya na hindi naman dapat yan. Pero kung yan ang kanilang batayan, edi siguro ang sasabihin ko lang kay Attorney Villanueva at kay Vice President Sara, tignan niya yung grade ko, mas mataas sa 80. At ako, hindi lang po ako Philippine Bar. Meron din po akong New York State Bar. So, ano ba? Pwede na ba akong maging Vice President din? Kung ganyan pa ang kanilang batayan? Baka hindi kayo may impeach. Yun nga lang, hindi kayo impeachable public official. Ayun na nga, ayun na nga. Ano naman po, Attorney Howie, yung masasabi ninyo doon sa mga tanong ng ilang senator judge kahapon? Tingin nyo ba napatunayan yung pagiging neutral nila sa puntong ito ng impeachment trial? Alam mo, ang nakapagtaka ko doon is yung question ni Senator Judge Robin doon sa mga kaso kuno ni Lotok, no? Malinaw naman na sinabi ni Lotok, wala pa naman complaint na umaabot sa kanya. So, hindi ko alam kung ano yung kanyang pinupunto at gusto ba lang niyang pahiyain? Siguro kailangan tratuhin natin yung testigo ng with respect na hindi naman dapat pahiyain sila kasi kung wala pa namang kaso at wala pa namang asuntong binibigay sa kanya, kahit meron namang reklamo pero hindi pa siya binibigyan ng kopya ng ombudsman, hayaan na natin. At saka, kung yan naman ay nasa ombudsman na, di ba, galangin naman natin ang proseso ng ombudsman. Huwag naman natin basta lang, kumbaga, dadalhin sa korting ito dahil kahit naman siya may kaso, hindi naman ito umaalis o lumilihi sa kanyang competence bilang isang investigador. Pero Attorney Howie, maganda rin yung ipinunto no, ni Senator Judge Tito Soto. Sabi niya, ang pinag-uusapan dito sa impeachment trial, hindi yung kasong grave threats mismo dahil ito ay inihahain, ito'y isinasampa sa mga ordinaryong korte. Ang pinag-uusapan dito ay yung betrayal of public trust dahil dun sa mga ginawa niya grave threats. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, Attorney Howie? Tama po yun. Masyadong nakita yung kumbaga yung diferensya ng tanong ni Senator Judge Tito Soto compared dun sa tanong ni Senator Judge Pia Cayetano na nagtanong pa siya na ano ba yung warning, ano ba yung nagbigay pa siya ng mga example ng mga magkapitbahay na nag-aaway,
na hindi naman nga issue dito sa kasong ito. At kung makikita mo, ang dapat ngang mangyari dito, once mapatunayan na yung video at yung mga salita ni Vice President Sara ay nangyari at kanyang ginawa at hindi naman dinideny ito ng depensa, doon po papasok yung tanong ni Senator Judge Tito Soto na ano ba ang kaugnayan nito o paano ba ang link nito para sa impeachable offense o para dun sa betrayal of public trust. So dapat, as far as the prosecution is concerned, dapat sa susunod na araw at mga linggo na tinatry nila itong Article 4, dapat himayin po nila at tahiin po nila na yung grave threats, yung inciting to sedition na malinaw na nga nitong dalawang testigo na patunayan, kanilang tatahiin para itawid na maging ito impeachable offense dahil ito amounting to betrayal of public trust, grave high crimes at violation of the Constitution. Ganun po 'yon. Kahapon ay pinaalala rin ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol yung sub judice rule sa impeachment matapos nga mag-issue ng statement si VP Sara kahapon. Pakipaliwanag po kung bakit ito mahalagang ipatupad tuwing may paglilitis? Ganito po 'yon. Kung makikita nyo, yung mga abogado, dapat sila hindi magsalita o sila magdahan-dahan sa kanilang mga salita with regards to the merit of the case. Hindi naman po pinagbabawal na sila magsalita. Ang pinagbabawal po sila magsalita on the merits of the case para po hindi po ma-sway ang judges, ang mga kung sino mang nanonood para sa kung anong mang panig. Kasi nga po, dapat po neutral at not biased po siyempre, lalong-lalo na ang mga huwes at saka ang ating mga publiko para hindi rin po tayo magkaroon ng trial by publicity o kaya doon dinadala ang laban sa public, yung tinatawag nating ang trial by publicity. Kaya nga po, kung makikita nyo, bawat partido, defense at prosecution, meron po silang mga spokesperson at sila po yun ang pwede mag-explika at mag-expound, mag-clarify ng anumang mga posisyon ng kanilang panig. So, ganun po ang importansya ng sub judice ruling. Pero balikan ko rin po, Attorney Howie, yung mga senator judges, minsan kasi parang, kumbaga parang pag tinitignan natin, parang may killing na either for the defense or for the prosecution. Tama po ba? Or baka naman nakikita lang namin ito bilang hindi isang abogado? Yun nga, nagbigay na nga ako ng example kanina, yung sabi ko nga, hindi fair yung mga tanong ni Senator Judge Robin tungkol dun sa mga supposed kaso na hindi pa naman pala kaso ni Lotok, dun sa mga example ni Senator Judge Pia na makikita natin yung ibang mga senator judges may kinikilingan na political party or political personality. Yun nga ang kinalulungkot natin na Sandro, no? Na sinasabi natin na we are hoping na sana hanggang ngayon, no, although nakita natin that this is a political process at talaga namang meron silang mga political biases, sana nga po yung mga senator will be faithful to their oaths, na sila ay maging neutral at sila po ay walang kikilingan. So we are hoping that they will be in the next few days in the continuation of this trial na sila nga po talagang tutupad sa kanilang sinumpaang oath at sana po magiging talaga silang neutral at independent at bukas ang mata, bukas ang loob, bukas ang isipan sa anumang ebidensya na ipresenta. Attorney Howie, ang kanina, bago natin puntahan itong pagsisimula nitong oral arguments, kanina po tumayo si Senador Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid na si Senator Judge Pia Cayetano. Kini-question nila yung mga naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay nga doon sa sinasabing investigasyon na kay Senator Alan Peter Cayetano. Ano pong take nyo doon? Siguro panahon na para talaga sagutin ni Caldero King yung kanyang issue dun sa SIA Games na yan noong 2019. Matagal ng issue yan.
So I think wala naman na problema dito kung talaga silang wala namang kasalanan. Then sabi nga ni Senator Robin kahapon, kung may kaso di dapat harapin, kung may complaint di dapat sagutin. Di tumulad siya doon sa sinabi ni Senator Robin, di sagutin nila. Wag na lang dalhin na naman sa politika. Just answer at if they're not guilty, di wala namang problema. Kasi ang pinuputo nila parang iniisa-isa daw itong mga senator judges. Yun na nga, di klaro naman yung sabi ni Senator Robin, kakampi naman nila, di ba? Mas maganda harapin ang kaso, di harapin rin nila. Ganun lang naman ang sagot dyan eh. Hindi naman, hindi naman lahat, Sandro, ng kaso may halang politika. Tingnan natin ang ebidensya, may katotohanan ba o wala. So, mas maganda, doon nila ilaban sa korte yan or sa investigasyon o sa NBI kung saan man may complaint yan o may nakasampa at doon sila magpaliwanag. Hindi sila, wag nila dadalhin dito sa impeachment court because it has no bearing with the trial for our impeachment trial for VP Sara. Pero Attorney Howie, kasi itong si NBI Director Matibag, ipatatawag. So magiging testigo siya. Paano po kaya, hindi po kaya makakaapekto to sa pagdinig? Well, doon natin makikita, no? Sabi ko nga, sana hindi na lang lobas yung kanilang mga personal biases, political biases, etc. As I said, no, the issue of the SIA Games has totally no relevance with this case. So, it should not even be part of the discussions kanina. So, nagtaka nga ako kung ano man yung kanilang binibring up na yon because that should not be brought up in this trial, in this impeachment trial court. So, medyo honus dili if they want to give a privileged speech over that. As the Senate, as a legislative body, pwede sila. Pero an impeachment court, dapat lang po, let us confine ourselves with the issues at hand. Pero isang tabi na muna natin kasi nga po, kanina lang, nagsimula na yung pagbibigay ng kanilang mga argumento, yung oral arguments. Kaugnay nga doon sa issue kung bubuksan na itong mga AMLAC records at yung mga BIR records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at yung kanyang husband nga. Ano pong take nyo so far dito? Nagpalitan na po kanina ng kanilang diskurso itong magkabilang panig, si Attorney Michael Poa nga mula sa Depensa at si Congressman Chel Jokno naman para sa prosekusyon. Well, kung ako ang tatanungin mo, Sandro, ako ay sasaludo sa aking dekano, sa akin din Chel Jokno, nung nagtuturo tayo dyan sa Lasal, no? At talagang maganda yung kanyang argumento. Of course, pinaglaban naman ni Attorney Poa yung kanilang posisyon. I expect him to really give a good fight. Sadly, sa tingin ko po, sa akin opinion, the law is not on his side in this case. No? The facts and the law are not on his side. Klaro naman yung explanation ni Dinchel. Pagdating po sa bank records, hindi ho ito confidential, hindi po ito kumbaga secret kahit nga yung bank secrecy exception po ito, malinaw po na sinabi niya, 'di ba, sa impeachment. Malinaw din po, nakasabi rin po yung kanila kasi dinidepensahan nila na yung AMLA records confidential. Pero kung titingnan natin yung confidentiality nakaturo sa mga opisyalis ng AMLA na hindi nila dapat pag-usapan or sila mismo merong kumbaga prevention na sabihin kung kay nino pero hindi sila prevented na dalhin ito sa korte, lalong-lalo na kung ito ay may subpina galing sa korte. Klaro po yun. At yung BIR records, sinasabi nga nila, confidential na naman. At sinasabi confidential. Malinaw naman at napaliwanagan at sinabi ko rin kanina, Sandro, di ba? Na example nito, ginamit ito nung panahon ni Corona. Bakit nung panahon ni Corona nagamit, bakit naman natin lalabanan na? So kung titingnan natin, meron ng precedent ang Senate Impeachment Court dahil it would be the second time na hihingin nitong ITR records at mga bank records na ito at ito po nagamit na sa mga hearing nung nakaraan. So wala akong kaduda-duda na sana kung susundin lang ng mga senator judges ang mga nangyari dati, sila naman ay papayag magsumpina nitong mga records na to. At Attorney Howie, kanina nga binigyang diin din ni Congressman Chel Jokno na
parang hindi tama yung paggamit ng depensa na magiging paglabag sa karapatang pangtao at yung due process, right to due process ni VP Sara Duterte kapag ipinasabpina itong mga dokumentong ito. Do you also agree with that? Opo, alam mo masyadong gasgas na ginagamit nila itong due process eh. Ang due process is not there to hide the truth, is not there to be a shield to confidentiality. Due process is there so that both parties are given equal opportunity to vent out their sides, no? Hindi lang naman sa kanila 'yan. So, do you also allow both sides, prosecution and defense, to bring out and argue their case in court? Yan po ang basic rule ng due process, na ikaw ay pagbibigyan ng pagkakataon na magsalita o ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ito paraan para i-excuse ang sarili na magtago sa cloak of due process o magtago ng kahit na anong information using the reason of due process. Hindi po yan ang iniisip o ang karapatan na pinoprotektahan ng due process. Yun nga, Attorney Calya, hindi po ba itong pagkakataon na mabuksan itong mga records sa ito rin ay yung pagkakataon para mabigyan ng due process at maipagtanggol yung kanyang sarili si VP Sara Duterte? Tama po, Sandro. Sabi ko nga, it is a chance for both parties to present evidence. Yan po, sabi ko nga, yan ang punto ng due process, to ventilate, no? To give you an opportunity to speak, an opportunity to defend, an opportunity to bring out the truth. Yan po ang katotohanan ng due process. Hindi po ito ginagawang sangkapan para pumigil o humarang sa katotohanan o sa hustisya. At saka parang ako lang ba ito, Attorney Howie, please correct me if I'm wrong, hindi ba parang itong ginagawa ng depensa at nung ilang mga kaalyadong senador, hindi ba parang ito ay parang pagpigil doon sa mga ebidensya para hindi lumabas sa publiko? Parang ganun yung nakikita kong nangyayari doon nga sa kanilang pag-question. At tama ka dyan, masyadong defensive ang dating, masyadong takot ang dating, at ang sila na rin ang nagsasabi, kung walang kasalanan, bakit hindi ipaglaban? Kung walang kasalanan, bakit natatakot sa katotohanan? Sinabi rin ni Vice President Sara Duterte, siya ay handa na mag-explain at magsabi ng kanyang side. So, paano pa niya mas mabuting i-explain ang kanyang side sa pamamagitan nga ng pagiging transparent, pagiging accountable, at pagiging totoo, hindi lang sa sarili, pero sa lahat ng dokumentong iprepresenta. Pero sa kabila nito, ang sinasabi naman nila, fishing expedition daw. So parang hindi yata nagtutugma kasi muling binanggit ni Attorney Powa na fishing expedition daw itong impeachment trial. Malinaw naman at nabasa ko rin, alam ko po yung kaso na binanggit ni Dean Congressman Jokno. Yan po leading case dyan po sa pagtingin ng mga records even before ikaw maging public official. Klaro po yan na lahat po ng records ng public official pwede hong buksan. Klaro po yan na dapat po transparent po. Kaya nga hindi ho naman fishing expedition ito at meron na pong nangyaring ganyan. Sabi ko nga, kung ito ay pwedeng gamitin at gawin sa ibang mga public officials natin, sa maliliit na ating mga civil servants, public officials, the more it has to be used and being used to be accountable for the Vice President and to any high officers of our land. At sa punto nga ito, Attorney Howie, hindi ba dapat buksan lahat itong ebidensya, ipakita sa publiko, ipakita sa mga senator judges? Kasi hindi pa naman ito punto ng pagdidesisyon. Kung baga, itong mga ebidensyang ito, itong mga witnesses na ito yung magbibigay ng perspektibo sa senator judges para makapagdesisyon sila. Hindi pa naman ito hinahatulan na agad ng guilty ang pangalawang Pangulo. Tama ka, Sandro. Wala pang desisyon dito, pero lumalabas, Sandro, di ba ikaw nga, kung masyado kang defensive, masyado kang takot ipakita, masyado kang buksan ang katotohanan, hindi ba obvious, hindi ba nagbibigay ng isip o ng pag-iisip sa iyong
brain or utak na meron kang iniiwasan, meron kang tinatago, o meron kang kinakatakot na ilabas na katotohanan. So yun ho ang lumalaro sa ating mga palaisipan, di ba? Kaya kung masyado tayong takot, medyo baka are we guilty? O meron ba tayo talagang kinakatakot na malaman ng taong bayan? And can we figure out ngayon pa lang, attorney, para once and for all, ito nga bang paglabas sa publiko nitong AMLA records tsaka itong mga tax records, ito ba paglabag sa privacy ng mag-asawang Duterte? Malinaw naman po, napaliwanag din po yan ni Dinchel na ito po hindi po saklaw ng mga anti-privacy laws or even yung mga bank secrecy laws. Klaro po, especially nga ang impeachment is an exception. Klaro rin po na sa AMLA, sa BIR, sa internal revenue laws natin, meron pong exception yan. At doon po, klaro rin po na pinaliwanag, sabi ko nga sa ating mga usapin, na yan isusupina nila ang Commissioner on Internal Revenue, Bureau of Internal Revenue, yung BIR, yung Commissioner. At yan po, ang Commissioner ang maghihingi ng pahintulot mula sa ating Presidente. Which, as I said, and which was already mentioned by Dinchel, na ito po ay nangyari noong panahon ni Corona at wala ho ako nakikitang rason bakit hindi ho ito pwedeng gamitin at pwedeng mangyari sa pagkakatok ng ito laban kay Vice President Sara. Pero meron din mga sinasabi itong mga netizens na nagbabantay na kesyo matagal na hinihingi itong mga dokumento, bakit ngayon lang bubuksan? Kasi nga, merong proseso. At nakita nyo naman, nung hiningi ito at na gustong buksan sa House of Representatives, tumanggi sila. Sabi nila, not in the proper forum. Kaya po, sinasabi ngayon ng prosecution, ano pa bang forum ang gusto nyo? Kung ayaw nyo dun sa investigasyon sa House, o ayaw nyo dun sa Committee on Justice dun sa House, ito na po ang paraan para buksan at tingnan ang katotohanan sa impeachment court. Kaya siguro nakita nyo rin, isa sa mga inisyu rin ng depensa na walang jurisdiction or hindi nararapat ang impeachment court. Pero yun po, klarado na rin na tayo po nasasakdal dito sa impeachment court na ito at lahat po pwede nilang kumbaga busisiin, buksan at halukayin, tingnan ang katotohanan. At ang mas importante nga, Attorney Howie, di ba, mas mabuti na rin na talagang mabusisi ng senator judges itong mga ebidensya, itong mga testigo, at tayo na rin mismo sa publiko, tayong nanonood ng mga nangyayari dyan sa paglilitis, sa impeachment trial, makita rin natin, para tayo mismo, makita natin kung ano ba talaga yung mga ebidensya at kung ito ba talaga ay may sapat na batayan para magbigay ng hatol sa pangalawang Pangulo. Tama po ba, Attorney Howie? Tama kayo dyan, Sandro. Mas maganda nga na makita natin lahat at klaro naman po, even yung mga discussions nitong nakaraang ilang araw, yung mga senador, ang sinasabi nila, ang gusto natin dito katotohanan, wag na technicalities. So wag na tayong magpaligoy-ligoy pa sa technicalities. Pero hindi lang po ito technicality, Sandro, kasi hindi lang ito usapin ng technicality, pero ito ay usapin ng batas. Ito ay usapin ng, sabi ko nga, lamang ang facts, lamang ang fact, ang batas dahil meron pong legal basis para ito po dalhin at buksan at ipakita sa Senate Impeachment Court. So on all those factors, tama po kayo na dapat po doon lang po tayo sa katotohanan at wag na tayo mabag down dito sa mga technicalities. At Attorney Howie, wala pa tayo doon sa hatol dahil tayo'y nasa investigasyon, nasa testigo at ebidensya. Tama po ba? Kaya nagtataka ako, Attorney Howie, bakit parang tila merong sektor sa ating publiko na ang tingin pinaparusahan na si VP Sara Duterte? Alam naman natin yung mga nagsasalita na yan, nakita natin naman, Sandro, kung ano yung kinikilingan nila. Tayo naman, sabi ko nga, kahit anong sabihin pa nilang ating persuasion, sa akin naman sabi ko, let's look where the evidence leads. And how do we say now we are looking at the evidence if we are not opening or if we are selective in what evidence we are presenting in order that we can see
and know and appreciate the evidence, the proper evidence to make the proper decision para tayo po ay magbigyan ng tamang kaalaman para magdesisyon, dapat po tayo ay bigyan ng kumpletong ebidensya at hindi po tayo nagtatago sa mga confidentiality. Dahil po, ulit-ulitin ko po, at sinabi na rin po sa impeachment court, sinabi na rin ni Dinchel na ang katotohanan ay hindi confidential. Na ang bank records, ang AMLA records, ang BIR ay hindi confidential sa pagkakataon na ito. Dahil ang batas ay pumapayag na ito ay buksan at ito ay presenta para makita ang accountability at transparency ng isang public official. Attorney Howie, hindi kaya dahil tila takot sila sa sarili nilang multo? Kasi kung ikay walang kinakatakutan na ebidensya o alam mo na walang matibay na ebidensya laban sa'yo, hindi ka matatakot. So kung ano man yung ilabas sa ebidensya at pwede mong i-check, pwede mong kontrahin, pwede mong busisiin, wala ka dapat katatakutan kung alam mong wala. Tama po yan, Sandro. Kasi kung makikita mo, yung kanyang salin, ang kanyang deklarasyon, para mga 80 o 90 milyon ang kanyang kinita. So kung ang kanyang bank records, kung ang kanyang AMLA records, kung ang kanyang ITR records, tumutugma sa mga 80 o 90 milyon na yan na napakita sa kanyang salin, wala dapat ngang ikabahala, walang ikatakot. Pero kung ang lalabas dyan 6.7 billion, baka mas malaki pa. Sa tingin ko, mas malaki pa, Sandro, dahil sabi ko nga, ito po AMLA records lang. Hindi po kinocover yung iba pang mga bank accounts na hindi sakop ng AMLA. At yung ITR records, kung ito po hindi babangga sa kanyang legal na kita, mahahalata po na talaga may hidden wealth na merong hindi mapaliwanag kung saan nanggaling ang pera at kung saan napunta ang pera. Sa tingin niyo, Attorney Howie, mukhang matatagalan ba itong caucus ng mga senador? Ano po ba, pag-uusapan na rin dito kung ano yung kanila magiging boto para mamaya? Siguro hindi naman yung boto, Sandro, pero baka yung proseso at baka kung ano ang kanilang gustong ma-achieve ngayon. Kasi sabi nga natin, humihiling si Senator Alan Peter na baka pagpaliban ang boto. So that can be an issue kung sa laba after yung kanilang deliberations ngayon, yung magtatanong ang mga senador, sila ba pwedeng bigyan ng ilang pang araw para pag-isipan or pwede na ba silang bumoto right here, right now? No? Sa akin naman, pwede na silang bumoto. Bakit pa tayo mag-aabang ng ilang araw na naman at tatagal na naman yan at malinaw naman sa akin, Sandro, napakalinaw ng batas. Kung talagang gugustuhin natin, at sabi ko nga, hindi lang po tayo tumitingin sa batas, tumitingin din tayo sa mga nangyari na dati sa dating impeachment trial. Na ito rin ng pareho, sabi mo nga kanina, parehong issue, parehong dokumento, parehong hinihingi na buksan ng katotohanan at yun naman pinayagan nung nakaraang impeachment trial. So I don't see any reason bakit magbabago ang desisyon ngayon except kung talagang obviously na meron silang katotohanan na tinatago o meron silang kinatatakutan o natatakot sila sa sarili nilang multo. Yun nga, Attorney Howie, kasi yun yung, actually ito yung parehong issue na kinaharap, yung SALIN, yung, hindi ko sure kung merong AMLA report nung sa panahon ni CJ Corona, pero yung pati mga tax records din, diba? Ito rin yung mga parehong usapin. Pero nabuksan, natalakay at mismong si CJ Corona ay umattend pa doon sa pagdinig, sa paglilitis niya. Bakit parang iba ngayon? Kasi depende yan sa depende yan sa sa akusado. Nakita naman natin na si Vice President Sara doon lang sa House, kahit doon sa mga budget hearings, hindi niya maipaliwanag, ayaw niya magpaliwanag, hindi nga siya sumisipot. Doon sa House Committee on Justice, hindi rin po siya sumipot. Doon dito po sa impeachment trial, hanggang ngayon hindi pa siya nakikita. Pero nasa sa kanya po yan. Although it is his right to be present or not, nasa sa kanya po yan. We respect that right. But maganda naman sana na talagang bigyan pansin niya. Hindi niya parang binabastos ang korte sa kanyang hindi pag-attend at hindi pagsipot. So isa po yun, number one. Kaya nga nakikita yung kalakihan ng kaibahan kahit na si President Erap, si CJ Corona, lahat sila po humarap sa
impeachment trial. Pero nakita natin sila po nag-cooperate. Kaso nga, hindi natin alam bakit ngayon si Vice President Sara talagang kumbaga panay ang iwas, no? Baka talagang meron siyang kinakatakutan o meron talaga siyang tinatago sa taong bayan. At hindi po ba nakakatakot na president ito, Attorney Howard? Kasi nga naman, kung pagbabawalan na mabuksan sa isang impeachment court ang AMLA, yung tax records, paano pa mapapanagot yung mga impeachable public officials? Meron pa bang paraan para mabusisi yung mga unexplained wealth? Yun na nga, Sandro, ang ating ayaw mangyari. Kasi pag ito ay ginawa nilang harangin nila at gawin nilang president na talagang hindi pwede, gagamitin na ito sa mga susunod na impeachment. Kaya nga, ako ay talagang binabalik-balikan ko yung nangyari nung panahon ng impeachment ni CJ Corona na ito po nabuksan. Sana po tuloy-tuloy ang ating paggalang sa parehong proseso. Kasi kung iibahin natin ang proseso ngayon, siyempre sasabihin nila, nung kay Corona binuksan, pero nung kay VP Sara, hindi. So, pwede palang hindi rin buksan. So, wag naman po sanang maging ganon na ang ating mga rason na ito pa ang magiging dahilan para yung accountability at transparency ay hindi na makamit ng taong bayan at sabi mo nga, yung mga kanilang mga tinatagong yaman, tuloy-tuloy na nilang maitago. At hindi rin po ba ito delikado, Attorney Howie? Kasi nga, matatandaan natin, nung Estrada impeachment trial, merong hindi envelope na nabuksan. Yun yung naging mitya. Kaya napalitan yung administrasyon noon. At nung ilang mga pagkakataon din na pag hindi nabubuksan yung, yung paraan sana para maging transparent yung isang impeachment trial, doon may nangyayari. Hindi kaya baka ganito rin yung mangyari kapag hindi nabuksan itong mga records na ito? Ito naman, hindi ko naman tinitingnan na parang magkakaroon naman ng panibagong EDSA dahil ito ay si Vice President. Hindi naman po ito umaapekto sa ating Presidente BBM. So, although it would have an effect sa ating, kumbaga, pagtingin sa ating Vice President, tingin ko naman yung stability ng ating gobyerno nandiyan naman dahil matibay naman ang ating presidente. Bagamat nga, totoo na isa ito sa panganib na baka maging katulad dito ng second envelope, pero tingin ko hindi naman aabot sa ganong hantungan na parang EDSA 2. Ano? It might have some repercussions, some mobilization on the streets, some indignation on the streets, but I'm sure hindi po kumbaga ang indignation na yan ay vented naman against the defense and the Vice President and not against the President. Pero kung ganun nga po at hindi mabubuksan itong mga dokumentong ito, paano pa mapapanagot yung mga opisyal ng pamahalaan, Attorney Howie? Ayun nga ang gusto natin. Kaya nga ang ating panawagan, Sandro, talagang bigyan ng importansya yung accountability. Ang ating panawagan yung transparency. Ang ating panawagan dapat lahat ng may kasalanan dapat managot. Ito po ang panahon para hindi naman natin sinasabing guilty na si Vice President Sara. Ito po ang panahon para ilatag niya ang kanyang depensa. Sabi nga niya, she will fight this out and she will have her own time in the proper forum. Ito po ang proper forum. Kaya hindi na po ito panahon sa pag-iwas, bagamat ito po ay panahon para ilatag po ang katotohanan. At ang kasama po ng katotohanan ay hindi lang po yung kanilang pag-atindir sa impeachment trial, pero po sa paglatag po ng lahat ng dokumento at ang kanilang ginagawang pagharang o ang kanilang ginagawang pagkoopera sa mga dokumentong hinihingi para isawalat ang katotohanan, sa akin po, Sandro, sa aking pong opinion, nagpapakita lang na sila po merong defensive mechanism na baka nga kung ito ay masiwalat, makita ang kanilang, kumbaga, mabuko ang kanilang, kumbaga, kamalian at kanilang mga kinulumbat sa taong bayan at sa bayang Pilipinas. Pero Attorney Howie, hindi ba dadali sana yung buhay nating lahat? Kung unang-una, itong grave threats, pwede naman niyang pabulaanan na hindi yan ang ibig kong sabihin. Itong issue ng unexplained wealth,
buksan yung SALN, buksan yung mga dokumento, yung AMLA records, yung tax records. Hindi ba mas madali yung ganong ruta kaysa yung may ganito pang nagmamatigas? Madali yung ganong ruta kung meron ka talagang depensa. Kaya sila nagmamatigas, Sandro, kasi wala silang maisabing katotohanan. Wala silang maidepensa. Kaya nga, kung akong tatanungin mo, for example, nandito sinabi mo na nga, itong grave threats, dapat hindi na tumagal ang usapan sa authenticity ng video. Dapat simulat sa poll, inamin na nila na tunay yung video kasi pareho naman nilang ginamit eh. So, yung 5-6 na araw na ginahol natin sa pagtitingin kung authentic ba yan, pwede namang hindi na nangyari. Pero kita mo, dinabanan pa nila yan. Pero at the end of the day, nakita rin naman na totoo yung video. No? Katulad nito, ilang araw na naman to, itong araw na ito nasayang sa pagtatalo kung dapat mabuksan ang bank records, AMLA records, ITR records. Kung wala ka namang itinatago, bakit hindi mo nalang ibigay at buksan, di ba? So, ganun po yun. Totoo ka, Sandro, napakadali sana ng buhay natin kung sila ay magpakatotoo lang at talagang magsiliwalat ng katotohanan. Pero kung may itinatago at talagang meron tayong dinidepensahan na hindi natin alam kung paano nila didepensahan, talagang mahihirapan dahil para tayong tawag dito, para tayong umaagaw ng candy sa isang bata. Alam mo yon, Sandro, di ba? Pag ikaw ay umaagaw ng lollipop sa bata, talagang hindi niya bibitawan at siya ay nagsusumigaw. So siguro tingin ko parang ganito po ang nangyari kay BP Sara. Talagang siya po ay hindi ibibigay, nagsusumigaw para lang talagang hadlangan ang katotohanan. Where do we go from here? Ika nga, Attorney Calleja, anong magagawa ng ordinaryong mamamayan? Kundi talagang magbantay lang ba? O meron tayong pwede nating, syempre hindi naman natin pwedeng udyokan itong mga senator judges. Ano po kayang pwedeng magawa natin? Sa akin, pakita natin po na ang taong bayan ay nagmamasid. Pakita po natin ang taong bayan ay kumbaga, hindi tayo mag-give up, tayo hindi bibitaw sa pagtingin at paghalungkay ng katotohanan. Sabi mo nga, pwede bang katukin ang mga senador? Opo, pwede yung taong bayan katukin natin. Baka yung ating mga kilalang senador o yung ating mga paboritong senador, pwedeng, napakadali ng social media ngayon eh. Magpadala ka ng iyong mga komento sa social media para sila po sana maantig sa katotohanan, maantig sa ebidensya at talagang kumbaga isang tabi ang political views, political biases at tignan kung ano talaga ang dinalaman ng ebidensya at ng katotohanan. At Attorney Howie, yun nga, balikan natin yung issue nitong BIR box, itong kulay berdeng BIR box. Hindi ba parang simbolo to ng katotohanan? Kasi ang laman ng BIR box na yan yung katotohanan. Pero yung nangyari, nung i-deliver ng Kamara sa Senado, parang ito na nga yung mag-safe keep itong impeachment court, tiba kinalaunan, ibinalik sa Kamara at ngayon pala, ibinalik na sa BIR. Hindi ba parang simbolismo ito ng katotohanan na walang gustong tumanggap sa puntong ito? Kasi nga medyo totoo ka dyan, Sandro, pero sa akin maganda na rin na nag-iingat ang House of Representatives, ang prosecution panel at ang Senado para rin na hindi tayo mabutasan sa proseso. Mas maganda nang maingat at sabi ko nga, although medyo tumatagal, Sandro, ganyan talaga po. Pag tayo lumalaban sa korte, alam mo, ilang taon na rin tayong lumalaban sa korte at talagang medyo tedious po, medyo mahirap po yung proseso. Pero po ito yung prosesong kailangan po nating daanan dahil kailangan pong protektahan lahat po ng mamamayan na yung dapat proseso, patas-patas po sa lahat. At mahaba man ang proseso, at least sinisiguro nito na lalabas yung katotohanan at mananaig ang katotohanan. Para mo nang sinabi, Sandro, mahaba man ang proseso sa impeachment, conviction pa rin ang dating. Iba yung naalala ko kasi akala ko ikakasal din sa dulo eh. Meron kinasal pero sa Makati. Wala daw prenup. Hindi ko alam kung sino yun. Oo. Oo nga. At naitanong patuloy kay Attorney Lorna Capuna na nasa impeachment court kagabi. Di ba nakakatawa yung mga nangyayari? Pero yun nga halos kabit-kabit, Attorney Howie,
So saan tayo pupunta, Attorney Howie? Sabi nyo nga, bagamat matagal talaga itong proseso, tingin nyo pasok pa rin doon sa bilang na araw nitong tatakbuhin ng impeachment trial? O baka ma-extend pa? Baka abutin ng Pasko ba? Alam mo, kinakatakot ko dito, Sandro, kasi kahit sinong partido ang hindi masaya sa resolusyon o sa mangyayari sa botohan ngayon, pwede nila itong iangat sa Korte Suprema. At yan po, isa pa hong pwedeng maging balakid, isa hong pwedeng maging paraan para tumagal. Pero tandaan ko lang po, papaalala lang sa ating mga nanonood, nakikinig, na basta wala hong restraining order, kahit may mga questions sa Supreme Court, tuloy-tuloy naman po dapat ang hearing, number one. Number two, paalala rin, siguro narinig nyo na, Sandro, yung mga two-thirds vote na yan. Pero dito po, sa pagkakataon na ito, sa boto ng ITR records, sa boto ng AMLA, sa boto ng bank records, hindi po kailangan ng two-thirds. Kailangan lang po natin majority of the senators present. So ano po ang presente nila ngayon, 21. So dapat majority ng 21. Kung sila magboto, yun po ang mangyayari at yun po ang susundin ng impeachment court. At siguro panghuling tanong ko na lang, Attorney Howie, hindi kaya mauwi rin sa impeachment fatigue? Ika nga, itong ginagawang paglilitis. Kasi nga parang number one, masyadong legalistic, masyadong parang pang mga abogado lang. Pangalawa, ang haba na masyado. Ayun na nga, kaya nga dapat bilis-bilisan nila, bilis-bilisan ng prosecution. Kaya nga sabi ko, yung pagdidelay ng depensa, sa kanila lang po gumagana at sa kanila lang po mapabor. Kasi nga tama ka po, John Sandro, na merong impeachment fatigue. Pero tingin ko rin na, Sandro, inaabangan ng taong bayan yung confidential funds. Yung si Mary Grace Piatos, si Owishi Tempura, Tempura Owishi Tempura, at yung 6.7 billion unexplained wealth. So parang ano rin yan, Sandro, para tayo nasa Netflix, para tayo nasa Korean novela, na pataas ng pataas ang anticipation ng taong bayan. So siguro kailangan lang ituloy lang natin yung expectation at ipakita lang natin na talagang tayo pumupunta para sa katotohanan at sa accountability ng ating mga public officials. At ang magagawa na lang talaga ng mga kababayan natin ay mag-binge watch dahil nga pera natin lahat to taxes natin galing itong ginagawang pagdinig kung saan napunta yung mga taxes na kinuha sa atin nitong mga nakalipas na taon. Maraming salamat, Attorney Howie Calleja po.